Good afternoon mga Repa Pips. So it's 1:56, almost 2 o'clock here in Chilliwack, Canada. Sana lahat po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kami po ay papunta sa Bernard Elementary School kung saan nag-aaral ang aking anak. I-drop ko lang po dito yung aking kapatid para siya yung magsundo mamaya. Lalabas po sila 2:25 PM. Tama ko po ngayon yung aking bunso. Say hi sa 10. Oo, gusto niyan sumama sa tita niya na magsundo sa atin niya. Kaya lang para hindi masyadong hassle sa kapatid ko, sama ko na lang yung bunso. Sa last vlog ko mga karepa, sinabi ko, kinuwento ko sa inyo yung aking journey, kung paano nagsimula ang aking journey dito sa Canada by the year 2019 when I applied to a job here sa British Columbia. Tapos umalis ako, dumating dito ng February 2020, no? Nangungulit pa rin yung bunso, gustong sumama sa kanyang tita at makita niya yung kanyang kapatid sa school. Yun nga po, papunta na kami ngayon sa Abbotsford kung saan ako nagland at unang nagtrabaho dito sa Canada. Ngayon, ang ikukwento ko sa inyo kung ano yung mga timeline na aking ginawa or yung ginawa kong plan sa buhay ko dito sa Canada para agad kong makuha ang aking pamilya. So that time, sobrang hirap po ng sitwasyon dahil lockdown lahat, pati government offices lockdown, halos lahat nakakulong sa bahay, maselan. Kapag nasa malayo ka at merong ganyan, parang doble ang iyong iniisip sa pamilya mo sa bahay, ang magiging kapalaran mo dito, lahat po iniisip nyo. Pero hindi po naging hadlang yun sa aking mga goal para makuha ang mga anak ko at saka yung asawa ko. Ang ginawa ko lang po is nagpray at nanalangin kung ano yung first step or kung ano yung gagawin ko dito para maibsan ang aking lungkot at yung aking pangangamba. Ang una is pagtatanong, no? Sa mga personal experience ng mga naging kakilala dito sa Canada. Iba't ibang kwento, iba't ibang sagot, iba't ibang encouragement ang mga narinig ko. Pero ako nga, sabi ko sa inyo, ako'y nag-focus lang kung ano yung sa personal kong goal, no? Ang una-una kong inalam kung ano yung proseso at mga pathways na posible kung tahakin para agad makuha. First, actually pwede ko naman i-apply yung aking asawa after 3 months ng pagtatrabaho, pag-stay dito. Dahil skilled worker ako, yung classification ko is NOC B or Food Service Supervisor. After 3 months ng pag-stay ko dito, pwede ko naman silang i-apply. Mga anak ko as visitor's visa, tsaka yung asawa ko as open work permit, no? Pero that time kasi, nung umalis ako, my youngest, si Athena, 4 months old pa lang siya. Ang ginawa ko, nag-usap kami ng asawa ko, sabi namin is tingnan namin ang sitwasyon kasi bawat desisyon may corresponding consequences, no? Ginawa namin is nag-goal kami ng 2 years. If 2 years hindi ko nakuha yung permanent residency ko at hindi sila nakapunta dito, doon kami mag-move doon sa option na yon, no? And sa ngayon, ang napag-usapan namin is focus kami sa permanent residency process. Alam ko suntok sa buwan kasi marami akong narinig na vlogger na tsaka mga kaibigan na mahirap mag permanent resident sa BC kasi mataas ang score, mataas ang level ng mga competition dito.
siguro hindi ako nagpatinag doon. Tiwala lang ako. Nagtiwala sa sarili, nagtiwala sa Diyos at tamang panalangin lamang, no? Ang ginawa ko is nag-focus ako sa requirements ng permanent residency. So, linagay sa isip ko na mahirap, no? Basta nag-focus lang. Nagsimula ako dun sa matagal ang proseso eh. May tinatawag silang credentials, di ba? Yung kung ano yung natapos mo dyan sa Pilipinas. Yun yung inuna ko. Nagkumawa ako ng account sa aking WES o yung World Educational Service. Dumating yung aking educational assessment result July. Bago ko i-open, tinignan ko muna, kumbaga nag-pray muna ako. Sana kahit mga 3 years lang. Kasi pag 3 years bachelor's degree, iba yung points mo pag ganun, no? Sa CRS score. Pag 2 years lang, medyo maapektuhan ang score mo, no? So sabi ko kahit 3 years lang. Nung in-open ko, nabigla po ako. Nag-expect ako ng 3 years pero binigay ng Panginoon 4 years. Ibibigay niyang dapat para sa it's a good start for me na na mag-requirements, no? And then after noon, July, nag-start na akong magbasa-basa. Next step na ako, English exam. So may tinatawag, alam po natin is IELTS, pero meron din dito ang tawag ay CELPIP. Yun po yung for Canadian English Language Proficiency something. Yun na yun. Parang i-assess nila yung English language mo. Kasama po sa major requirements din yun sa paggawa ng profile mo for permanent residency. Nag-review ako sa YouTube, nag-review ako sa mga pages sa Facebook. So September 2020, sa self-pip na ako. Pili ko, kumbaga sabay-sabay na may mismong pamilya mo, may COVID, first time mong mag-abroad, tapos may mga ganito pang exam, may trabaho pa na iniintindi. Nag-focus lang ako sa Panginoon, nag-focus lang ako sa plano niya para sa akin. At yung exam ko, at mga 3 to 5 days lang, malalaman mo na yung resulta mo. Nakuha ko yung desired kong score. So, enough na siya to get a good score sa CRS. Gawa na ako good ng profile. Even though wala pa akong 1 year na nasa Canada, nagpagawa ako. It's because why? For CRS score, because of the pandemic, nagda-down siya. Nagda-down yung trend ng score ng CRS na nai-invite for permanent residency. October, nagpagawa ako ng profile, then November, naka-activate na yung profile ko, no? Ang score ko lang noon is 300 plus kasi wala pa akong experience na 1 year. January, bigla akong tinawagan ng consultant ko. Sabi niya, JM, baga yung score mo biglang tumaas. Baka na mo na yung required minimum hours for 1 year. Middle of February, mag-1 year ako. February 13, hindi ko makalimutan yun. Bigla akong naka-receive ng email na I got an invitation for permanent residency. There's still one critical part sa process, di ba? Yung requirements. Kung anong lahat na sinabi mo sa profile mo, you need to prove them para hindi ma-deny yung application mo for permanent residency. By March 2020 or after a month, nakapagpasa kami ng requirements. Lahat-lahat. That's October 14, permanent residency namin. Ayun po ang timeline ko sa PR ko. You know guys, I know there's a lot of different stories sa kanilang journey dito sa Canada. There's a lot of different process and ways. At the end of the day, God will provide kung ano yung inaasa mo at kung ano yung right time para sa iyo, no? Siguro naging sandata ko rin yung kalungkutan at yung sitwasyon, no? Because at that time nag-lower ang score, malungkot ako, anong gagawin ko? Maging aggressive ako sa papel ko para agad kong makuha.
no? If ever you have a questions sa timeline ko, if ever I can help, ano man ang tanong nyo, just comment down below. You can just send me a private message. Wala pong problema, basta makakatulong ako, guys. Ano man ang maging desisyon nyo sa buhay, lagi nyo pong ipapanalangin sa Diyos, at wala pong imposible sa Kanya, no? Tayo po ay magtiwala, tayo ay laging manalangin sa Panginoon at ibibigay niya po ang lahat. Siya po ang may control sa lahat. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Lagi ko pong sinasabi na stay safe and God bless us all. Bye bye po.